Masters, pasok. Game number 2 and the match point currently for Fnatic Onyx Philippines. Welcome to Meron pa Mobile sila Legends! ipapakala sa atin na Carmilla Peak na para sa akin ay gusto ko sigurong pag-usapan dito sa simula kasi merong mga Ayaw mo mamaya. ang galing. Hindi. Jokes aside. Oh, ete ang ano ko diyan, parang merong mga iilan-ilang nagsasabi, 'di ba? Na ano, ikaw ba nagtingin mo dito na mayroon tayong nakikitang glimpses of former Blacklist playstyle sa current talaga ng Blacklist playstyle, especially recently na parang meron silang pansarili nilang version ng pagsasama-sama approach talaga, to which I think ay magandang Parang testing, pattern, no? Parang pattern na, or patented rather, for Blacklist. So, probably kaya din nga kinuha dito yung may ultimate na hero na Curse of Blood. Oo. Dahil alam naman natin yung splash damage pagdating doon sa mga poke. So, parang sinasabi din dito for Blacklist na hindi kayo pwede magsama-sama this time around, which was the strength of the lineup kanina on game number 1. Nakita natin yan. So, ito na naman yung kung ano-anong nangyayari sa ating gold day at mukhang mabibigyan na si OHEB First Blood para dito sa Fnatic Onyx Philippines. Napakabilis na pag-ikot at salubong kay OHEB na parang kanina pa naman nangyayari sa kanila ni Kelra. Yung nagkakapalitan sila, nagkakabatuhan sila, nang nag-iisa lang sila sa lane. Pero surprisingly, iba ang takbo ngayon ng rotation ng Fnatic Onyx. Sabi nila, hindi muna tayo masyadong pepwersa sa XP lane. Sabi, ay, gulatin natin etong si OHEB. Oo nga, no? Good observation. Kasi oo nga kanina, parang may point pa na si Lord Jem ay umabot ng 3 deaths. Kaya nagkaroon ng free farm for OHEB. So, binabago naman ngayon ng side ng Fnatic Onyx Philippines. So far, sila lamang dito para sa ating game. At nag-spawn na nga yung ating turtle. Sino bang unang makakakuha niya na para sa ating laban? So, tinatry na i-zone out dito si King Kong. Pero napagandang close doon para kay Super Prince. And papasok na nga dito, guys, ang mga players. And MP the King ang makakasecure ng turtle. Naku, nag-growth flicker out doon si Perks pero ginusto pa sanang habulin ng Fnatic Onyx Philippines. Mabuti na lamang at maganda ang latag nung glorious pathway dito ni Lord JM. Literal na parang harang na hindi na kayo pwedeng makalagpas dito sa puntong ito. And props doon din sa naging high loss na natagalan niya. Pero still, at the end of the day, ay ang Blacklist International ang makakakuha ng ating turtle objective. Medyo similar kahit papano sa mga nakikita nating takbo, especially nung previous game. Pero ito nga talaga yung siguro nag-iba. Baka rin kasi, hindi naman best target na igank ang isang high loss sa ganitong klase ng sitwasyon. Ayaw nga. At medyo hindi kayo makakasecure talaga o makaka-convert lalo pagka high loss yung nasa XP lane. Oh, at saka ito mapapansin natin for the Hylos, ang kanyang spell is, di ba normally nakikita na natin is Revitalize. Ngayon naman Vengeance, so parang siya yung kukuha lahat ng damage later on of Fnatic Onyx Philippines. Probably ay pang-counter set or follow-up set na lang yung implosion ni Perks. So nakapag-flicker out si Haji dito para sa ating game at yung pacing ng laban natin parang very different from game number 1 kasi players are taking their time. Kapag may pwedeng makapoke, why not? Ayan na yung poke na sinasabi natin. Ramdam mo yung ramdam mo yung build up. Ganun. Sa mga Papuntang climax. kanina kasi nung nag-end yung game number 1, Oh. parang climax agad. Wala nang build up kasi ginulat na lang tayo bigla. Pero tingnan natin kung ano naman ang mananatili at magbabago sa kwentong ito ng ating laro. Dahil so far naman ay maganda-ganda ang palitan and may kaunting kalamangan pa lang ang Fnatic Onyx Philippines. Kasi parang kumbaga sa XP lane medyo ano lang tayo, 'di ba, parang stagnant lang talaga yung mga pwede nating asahan sa kanila. And for the gold lane doon pa lang naman nangyayari yung aksyon. Dito sa turtle ano naman kaya ang susunod kasi mukhang maganda-ganda at maaga-aga ang pagkakapwesto ng ilan sa ating mga players. Probably for Blacklist International, mas mataas yung chance na makuha nila yan. Not unless si Deadline ng Fnatic Onyx Philippines kasi prior this ay nag-retribution kanina si King Kong so naka-cooldown pa rin. By the way, sinazone out dito si Lord JM at kanina nga ba talaga mapupunta? Ay, Kirk! Nakakaluwit dito ni Kirk at parang hahabulin pa ang mga players ng Blacklist. Merong nga lang doon paggamit ng Bridge Tracer, dalawa ang mahuhuli nila at merong IMU na Bridge Tracer. Mapatay na nga dito si Perks at mukhang itutuloy pa ang next na target nila ay si Lord JM at double kill para kay King Kong. Sunod-sunod ang mga nahanap doon ng Fnatic Onyx dito naman sa baba. Parang gumagawa rin at may labang nagaganap na naman sa dalawa o pagitan ng dalawang marksman natin. Pero napakaganda nung nakita nating pagiging pursigido na naman ng Fnatic Onyx
Onyx kanina and yung pagkakahabol nila knowing na yun yung isa sa mga strengths talaga ng Fnatic Onyx. Yung pwede mo lang habulin, i-dish out yung necessary damage and bahala na si King Kong na tapusin yung trabaho para dito sa kanilang kupunan. So, lalo and further lang na-establish yung lead even though nag-attempt ang Blacklist International na naman doon nakuhain yung second turtle. Ngayon sa Fnatic Onyx siya napunta at napantayan pa nga yata. Pero dito, teka lang okay. Kamuntikan. Oo, parang nakabang lang din si Spider-Mouse kung sino ang kanyang gustong mapuntahan. Anytime! Ginamit yung flicker para magkaroon ng free situation. Parang nagkaroon ng camera flash dun sa may mapa natin kanina. Dalawang magkasunod yun Oo, nagkapalitan na doon. So, hindi din mapilit dito ang ating mga players para set up ng play against each other. Ang sakit na rin ng mga bala dito na binabato ni King Kong onto Lord JM. So, isa yun sa mga kailangan nilang antabayanan, especially later on. Kasi kapag dumating sa punto na si King Kong pa yung sobrang tapang na pwede na lang humarap at magbato, mag-poke muna. Imbis na yung mga kakampi niya yung mag-poke para sa kanya. So, mas malaking threat yun. Nakakaharapin ng Blacklist International later on. And parang napapadalas din yung times na parang napapa-force out yung battle spells, especially nila Haji. Hindi siya yung tipong gustong ilapag at that moment nila Haji yung spells na yun. Parang napipilitan talaga sila mag-react. And speaking of this time around naman ay gagamitin nila yung flicker para makapag-set up ng play laban kay King Kong. At yun na nga successfully kapatay dito ni MP The King doon sa may ibaba at parang idediretso pa nga yung tore at successfully masisira na nga. Gusto ko yung parang narinig nila no? Tapos sabi nila, hindi, kami naman na mag-e-engage this time. Pero nung inaakala natin ay mabilis ang punta sa turtle, sabi ng Fnatic Onyx ay hindi, kinuha na namin yun. Sinimulan na ni Kelra, hindi na hinayaan na makuha pa ng Blacklist International. Oo nga, so maganda nangyayari dito para sa ating draw teams. Now for Fnatic Onyx Philippines, parang medyo restricted naman sila, no? Kung paano sila gagawa ng play so far. Pero pinakamapansin natin is that for Blacklist, nakasira na sila ng tore dito sa may taas at baba. Ganon din naman. Para sa Fnatic Onyx Philippines, parang gitnang tore naman ang gustong kuhanin. At nakabang mga players dito ng Blacklist para depensahan yan at successfully may clear nga nila yung minion wave. Uy, pero teka lang Super Prince, mukhang gustong habulin dito. Pero teka lang, nagkaroon ng magkabila ang extended glorious pathway. Parang ang tawag dyan, intersection. Intersection, pero napugot dun sa bandang... ang galing, anong tawag na? Extension. Extended highway. Oo. Oh, yung isa papuntang NLEX, yung isa T-Plex. Saktong-sakto yung pagkakakuha doon ni Super Prince. Pero eto na, ilalaban na naman yata ng Fnatic Onyx ang mga nahuli. Isa lang ang nalapagan. So, makaka-out na hindi pa pala tapos ang laban. Ito na yung implosion na inaantay. Ginamit na rin yung Frigid Glacier. Pero alam dito ng mga players ng Blacklist na hindi rin advisable na ipilit dahil kumpleto mga players doon ng Fnatic Onyx Philippines at gitnang tore na naman. Babalik ang ating mga players. Gusto na talaga nilang puhain ito. Pinanggigitilan natin. Yan mo na naman yung intersection natin. Tapos focus lang sa tore sina King Kong and other friends. At hindi na talaga nila ilalaban. Tore lang ang kanilang gusto kanina. Oo, so parang mapapaliit ngayon yung mapa for MP The King. Parang si MP The King pa, tama, yung pinaka-maapektuhan ng pagkakasira ng middle lane. So, we'll see guys kung kakabig din ba dito yung Blacklist na makasira din ng Torre against Fnatic Onyx Philippines. Pero 5 seconds, merong Lord. Kasi yung mga yung mga most accessible naman na mga tore, di ba? Parang nakuha naman na ng Blacklist International dito, yung dalawang sides. Pero teka lang, may nahugot na naman doon. Si Perks ay mapipiling mag-Sacred Hover out, pero isusugod pa rin ni Lord JM. Sabi niya, sige ako nang haharap para sa inyo. At nagkapalitan lang ng pokes ang ating mga team. Saktong-sakto before the Lord ay ganito na agad ang ating aksyon. Parang every time na na-activate yung Glorious Pathway ng isa, mag-glorious pathway. Parang yun, wala ka sa lolo ko. Wala ka rin sa lolo ko. Ay, ang ganda. Pwede na ba dyan yung papunta ka pa lang? Ay, papunta na rin ako. Di ba pauwi na ako yun? Huh? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit papunta na ako? Papunta na ako. Hindi kasi, di ba, kunwari mag-glorious pathway dito si Lord JM. Papunta ka pa lang. Tapos ginagamit ni Super Prince, pabalik na ako. Yun na. Kasi yun yung pang-exit nila. Okay, that's the final answer. Eto na. Papunta pa lang ako, papunta ka. Pero papunta na rin si Perks kanina. Kamuntikan yun. Medyo napakiramdaman lang yata ng Fnatic Onyx. So wala nang conceal. Wala nang conceal for Blacklist International. Pero nagkakaroon ng na-target na tikbalang dito sa gitna. Naku, parang hindi na pagagamitin dito. Nagamit na nga yung vengeance. Ito na yung sinasabi.
papunta ka pa lang, hindi na ako nakabalik. Sabi dito ni Lord JM, so that is gonna be a secure kill para dito for Fnatic Onyx Philippines. Probably their time para simulan na itong Lord dahil kumukuha pa lang naman. Ay, nakakuha na. Tingnan mo Ni sila. MP the King, si Perks ay gagawin yung implosion, ihahatid sa mga kakanyang kakampi at diretso ng flicker out. Pero tatama ito ng frigid pressure ni Haji para lang pigilan na hindi madagdagan yung casualty habang si King Kong ay parang tatapusin na yung Lord at masesecure na nga ng FNOP. At yung Fnatic Onyx mula sa 10 minutong napapanood natin sila ay parang lagi talagang as much as possible kung napapagsabay yung mga magagawa ay gagawin nila. And including yung mga major objectives na napaka-crucial at this point. Kasi hindi na nga nila nabibigyan ng opportunity ang Blacks International na makapag-trade lang basta-basta. Nakuha pa nila agad-agad yung pick-off doon sa taga-scout lang naman sana ng Blacks International, taga-sense, taga-hanap ng info na nasa punto na palang Fnatic Onyx na hindi mo na yata pwedeng hayaang mag-isa na lang si Lord JM kasi bibigyan at bibigyan na siya ng Fnatic Onyx. So may Lord ang Fnatic Onyx ngayon at kailangan dumepensa ng Blacklist International. Pero by the way, nung kaninang kinuha ng Fnatic Onyx Philippines yung Lord ay hindi kasama si Ohe. Parang nag-shift siya ng trajectory. Nakapag-clear siya ng minions kanina sa may bottom lane. So probably ganun yung play. If not, mahuli dito sa may bottom lane. Ayan na, grabe. Ilang ano lang yun. Sumama na rin si Dexter dun sa hits laban kay Kelra. So masakit na rin dito si Ohe para sa ating game. Pero masira na yung Torres sa may gitna. Hindi ko man nagtangay offended doon. Nailalaban ba ito? Ayan na naman. Latag ng Glorious Pathway mula kina Lord JM pero parang umaalis-alis lang ang Fnatic Onyx. So nakapagdepensa ang Blacklist International pero wait! Nagkita na naman yung mga junglers natin. Kung kanina yung kanilang my heroes ay pangmabilisan ito, harap-harapan na talaga. Ang tagal yata nila doon. Oo nga Kasi habang nagmamarch yung Lord, nandun lang sila sa gitna Naghahampasan lang sila doon. Kanina pa. At nakaalis naman na pareho kupunan pero ngayon ay gusto na yata talaga sulitin ng Fnatic Onyx ang mga outer turrets. Parang ano rin pala, no? Medyo kung ikaw ang Blacklist International, even at this point, gusto mo na lang talaga mag-wait kasi ang daming naka-purify sa Fnatic Onyx. Yes. So ang daling baliktarin ng sitwasyon na ito kapag pumalya talaga ng setup sina first dito, tapos kapag masyadong naging extended or malayo-layo din sa ibang nilang mga kasama. So siguro at this point talaga Blacks International medyo tiis at hintay ng mga ganong klase ng pagkakamali from Fnatic Onyx as much as possible. Lalo pat parang behind sila at naghahabol pa in terms of gold. Speaking of in terms of gold, medyo malaki ang kalamangan dito pagdating sa gold laner. So, Keller is currently sitting at 10k, almost 9k naman para dito kay Oheb and the rest of the players actually for the game. Pero alam mo, pag dumating ka kasi sa game equilibrium, makukunat din kasi yung mga heroes dito ng Blacklist International. Probably yun yung tinatry nila na ma-achieve dahil 13 minutes pa lang tayo ng ating game. But it all depends if Fnatic Onyx Philippines will and can secure this Lord. Oo, tsaka at least naman for Blacklist International, kahit na maganda yung overall na response ng Curse of Blood pag magkakasama sila dito, parang pwede mo naman i-expect, especially from yung marksman nila, na hindi totally necessarily na kasama siya doon. Na pwede siya namang lumikod at gumawa ng mga pansarili nilang play, especially if nakikita nila na feasible or okay lang na mangyari yung mga ganun. Pero sa ngayon, pakiramdaman muna kasi Fnatic Onyx, eto na naman sila sa pagsisimula ng ating Lord objective. Lord JM din ba maglalatag na ng Glorious Pathway? Kasi kinopia na rin siya ni Superfist pero sabi yata ni Kurt sila ang mauuna. At may kita na natin ngayon na ginamit yung Glorious Pathway plus the Blazing Duet. Mateterepay nga lang si Perks kaya mamatay na yung Vengeance na hindi sapat para makatakas doon sa double kill ni Kelra. At itutuloy ngayon ng Fnatic Onyx Philippines Lord habang pinapatay naman ng Blacklist International doon si Kirk. Makakapag-dash out pero King Kong mapapatay. Ito na nagkakaharapan 3 versus 3 doon sa may Lord Pit. Si Super Friends makapadash away. So aalis mo ng mga players but still Fnatic Onyx Philippines makakasecure dito ng Lord. Hindi ko alam kung mag-iiba yung takbo nung nakita nating sequence kung nasama doon sa Frosty Breeze netong si Haji, si King Kong na naglo-lord. Kung makakabili ba yun ng sapat na oras pero hindi pa rin doon nababago
yung idea na Fnatic Onyx ang may hawak ng Lord ngayon at na sila naman ang magkakaroon ng oportunidad na wakasan at tapusin etong ating laro kasi mukhang sasamahan para naman nila ito. Hindi naman nila papabayaan muna. Sabay-sabay din yung mga waves. Pero for Blacklist International, anong response nila dito? Kasi walang mga Purify halos ang mga members ng Fnatic Onyx. So pagka nakahanap dito na maganda-ganda si Perks na I feel ay iniingatan din naman ng Fnatic Onyx, medyo magiging delikado ito para sa kanila. Oo nga, kaya pala medyo maingat din yung Fnatic Onyx Philippines kasi meron pang flicker dito si Perks tapos sinabi mo nga na walang Purify. So if ever na maglalim sila or mauna sila prior the Lord ay probably bibigyan sila dito ng Blacklist International sa another Lord defended by Blacklist. So parang ito na yung sinasabi natin, tinatry nilang i-stretch yung game. Dahil nga pala, yung Claude ay more on late game na type of hero. Tsaka nung kanina naman, nakita natin yung decisiveness sa Blacklist na, ito may target tayong isa. Itutuloy-tuloy naman talaga nila as much as possible. Pero teka lang, etong si Kirk ay talagang banat ang banat hanggang sa makakaya. And going back, pwede talaga nilang makuha yung mga ganun. Ang alanganin na lang talaga is yung paano sila makaka't-alis kapag nakuha na nila yung mga targets. Kasi for Fnatic Onyx, pagka nahintay lang din nila Kelra dito, nakita mo na yung amount of damage niya kanina. Sabi mo nga, hindi na sumapat yung Vengeance o kahit ano pa man ditong kunat factor ng Blacklist International kapag nakaka-free hit lang siya. Ito na yung nabanggit mo kasi yung Vengeance na patingin ako ulit sa Purify. Available na yung mga Purify para dito sa mga players ng Fnatic Onyx Philippines. So napaka-crucial kung sinong mauuna. Kasi diba normally ang goal mo dyan is either any of the heroes that has Purify ay mapo-force na gamitin yung pa-purify mo nga, parang ganon. Oo. Pilitin nyo nga yung Purify, probably ganon yung goal. Or paano kaya, no? Kasi meron na ulit tayong Lord eh. Parang kailangang mapaghiwa-hiwalay dito yung Fnatic Onyx. Yung tinitingnan ko rin ngayon kasi parang yung pwesto ng Blacklist International nasa kabilang banda pero ramdam na rin naman kasi na hindi or wala ideally player or hero dito sa Fnatic Onyx na sobrang mag-aangat. Pwera ngayon, kasi nandun si Super Prince, mabuti na lang daw at wala na yung dalawang players kanina ng Blacklist International doon kasi kung wala, di ba? Pero nakikita naman nating movement din from Fnatic Onyx ay hindi sila sobrang nalalayo. So at the very least, kahit meron silang isang i-assign na pumunta doon ay makakabilis sila or makakarespo sila ng agad-agaran. So eto na, regroup. Kompleto na agad lahat para sa magkabilang kupunan natin pero conceal play magmumula mo ng Blacklist International. Tinawag na yung Elepante, pero Curse of Blood. Tatamaan doon ang apat na players ng Blacklist International. Pero look at Oheb. Bumibeng-beng lang si Oheb doon sa mga players ng Fnatic Onyx Philippines pero makahaltak. Dito, kiniksunin na para kay Oheb. Makapatay na si Kirk. At aalis nga ang mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines dahil dalawa ang napatay sa kanilang kupunan. At Blacklist International, uuwi muna din si Haji para ma-depensahan yung minion sa gitna. Sabi ni King Kong, kukuhain ko na lang yata tong mid lane turret pero nandoon kasi si Haji. Kaya naman hindi na nila may pagpapatuloy yun. And mukhang ito ay magiging Lord na mapupunta sa kamay ng Blacklist International. Balikan natin ang ating Phoenix Instant Replay sa kung ano ang nangyari. Para yung idea ng Blacklist ay sumugod talaga. Habulin si Kelra. Tapos nagka-access naman sina Spider Miles doon sa likod. But the thing is, yung puntahan nila o yung nagka-access sila doon talaga sa mga damage dealer tas wala na yung iba nilang mga kasama. So talaga nakalibre lang ang Blacklist International dito and surprisingly, sapat na pala yung damage din even ni Oheb na tunawin etong si Spider Miles. So parang targeting wise, kailangan mo talagang ingatan na at this point. Oo, tsaka parang gusto kong balikan yung sinabi mo kanina bago magsimula yung pinaka-game natin na nandun pa rin parang patterned na or nakadikit na sa Blacklist yung ube. Magsama-sama pero different approach na siguro itong kanilang ginagawa. But yung kanilang formation is talagang hindi sila naghiwa-hiwalay para manalo dun sa teamfight na yun kanina. Kaya naman yung Lord ay may kita natin na magmamarcha dito sa may top lane. At bigla nang lumiit ang kalamangan in terms of gold. Oo, ito na ba yung equilibrium Na sinasabi? Na sinasabi na hindi na magmamatter ang mga naiipon ng ating mga teams kasi sobrang liit na lang nung kalamang hawak-hawak nila at halos pantay na rin yung pwede nating asahan, especially in terms of damage output and yung mga engages na mangyayari sa pagitan ng isa't isa. Pero speaking of engages, grabe yung hatak to Lord JM na naman. Sasapat ba yung damage na meron sila? Hindi, depensa and protekta para dito sa kanilang kabayo. Pero may Lord pa silang kailangang abalahin din. So, Fnatic Onyx doon muna sila magfo-focus sa ngayon.
Oo, grabe yung, yung minion wave management from Blacklist International, by the way. Dahil dalawang flow yung kailangan depensahan dito, pero disiplina pa rin ang kanilang uunahin na dahil magkakasama sila ngayon doon sa may purple buff ni King Kong. So ano na to, super family laban sa team na laging magkakasama. Oo. Sino kaya ang may mas makapit na connection dito sa pagitan ng dalawang teams natin? Ayun na nga, Magic. Sino kaya naka 5G? Sino kaya ang ganoon ka lupet at kalawak ang maaabot na connection sa pagitan ng dalawang to? Kasi so far, eto na naman tayo. 20 minutes game. 20 minutes na? 20 minutes na. Parang hindi naman. Grabe kasi yung intensity. Ang dami nangyari. Pang ilan na kaya tong 20-minute game na Ngayong makikita araw, natin? no? Or makakailan kaya tayong 20 minutes plus na games ngayong araw? Kasi hindi na ako alam eh. So nasa punto na naman tayo na okay, abangan natin ang mangyayaring mga team Ayun na. fights. Ang Oh. mga macro na mangyayari. Tsaka alam mo, pag mga late game na, pa isa-isa na lang yung lakad minsan eh. Parang, hindi ko magawa ng Bakit? sound, pero tinry kong gawin. Inaksyonan niya lang. Pero kung gusto nyo ma-imagine, yung parang naglalakad ka pero nakaupo ka lang. Oo. Ganun yung tinry niyang gawin. Ito na ang pinaka kaabang-abang. Kasi feeling ko, kung sino makakakuha ng Lord Evolved, ay hindi nakasulat kasi Lord Evolved. Tsaka Lord Spawn. Nag-spawn na yung Lord Evolved. Oo, nag-spawn na yung Lord Evolved. So, kung feeling ko, nawala ko rin. Kung sino makakakuha ng Lord, ay feeling ko sila ang probably mananalo. Oo, malaki-malaki ang chance talaga niyan. Aside from the fact na halos exposed na yung base ng dalawang team. Hindi for Blacklist International kasi nakatayo Kompleto pa pa eh, oo. yung mga inhibitor turrets nila. Pero matagal-tagal yung death timers ngayon. Pwede na mangyari mga isang diretso. May mamanage ka lang na isang wave na ngayon. Ay, ang ganda pala. Nung pagkakamanage ng Blacklist dun sa bottom lane nila. So sila naman ba ang magkocontrol nito? Sino nga ba ang makakauna? Oo, kasi ang daming minions eh. Oh, ang daming minions. 1, 2, 3, 4, 5 ang naka-line up dun sa may bottom lane. At yung pala yung countdown para gamitin yung Glorious Pathway. Dahil yun ang way para mabigyan ng free space. Uy, ang ganda. Dito ang Blacklist na makakuha ng Lord pero itutuloy pa rin. Yata na Fnatic Onyx Philippines. Si Lord JM lang inapatay. At yung minion may sariling battle dun sa may bottom lane. Oo, kinailangang umalis doon ng Blacklist International for sure kasi ang ganda nung pagkakalatag nung Curse of Blood. So kapag ka talagang hindi nila pinilit makaalis, ay medyo magiging alanganin pa yata yung sitwasyon na yun for them, but they have the Lord. So ligtas pa rin naman sila kahit papaano kapalit nitong si Lord JM. At eto na ang punto na pwede talaga silang gumawa ng play o pwede na lang sila bumili ng sapat na oras na sige, i-target nyo na lang yung base. Pero ano ang response ng Fnatic Onyx dito sa mga posibilidad na to na ihaharap at ihahandog ng Blacklist International? Kasi eto na ang Lord. Kasama na natin siya sa gitna. May hinatang silang isa. At medyo aaray nga doon si Perks. Meron namang immortality just in case. Pero nagamit na yung Frigid Glacier dito ni Haji. At medyo paparikuin. At biglang bumulaga. Dito yung Blazing Duet ni Oheb. Kaya aalis sa mga players na Fnatic Onyx Philippines para bumalik doon sa kanilang base at magkaroon ng buhay. MP the King, ginamit yung Winter Cloud. At dadating na si Perks. Gamit yung kanyang implosion. Pero hindi, killing spree para dito kay Kenra at si Perks. Patay na rin. Ang dami sanang oras na nabili. Lalo rito ni Perks para makatakas si MP the King. Pero pursigido ang Fnatic Onyx na talagang papatumbahin nila at that moment ang jungler ng Blacklist International. So buhay pa din ang Fnatic Onyx. Kumakapit ang Super Family. So, kasi kung ikaw ang Blacklist International din, kailangan mag-iingat kayo kapag ka nasa ganitong alanganing sitwasyon na kayo kasi susugod at susugod na lang si King Kong katulad ng nakikita natin ngayon kasi dalawang miyembro ng Blacklist International ang tumumba para dito sa paparating na posibleng depensa. Oo, naku, parang irarush din dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero isang minion na to, just in case, at may pigilan na nga at malidepensahan na dito ng Blacklist International. Mukhang aabot pa, bigyan yung dalawang players dito ng Blacklist. Does it mean na isang Lord fight pa ulit itong game natin or sa next na minion ay magkakaroon ng team fight? Sabi mo nga pala kanina, no, kung sino makakakuha ng Lord na to ay malaki ang tsansa pero yung mga chances na yun ay nilalabanan talaga Yung ng minion naman sa connection dito ng Fnatic Onyx. So meron nga rin mga minions doon sa top na kailangan abalahin ngayon ang Super Family. So kailangan muna nilang magpadala ng isang player ulit na maglinis at umuwi. So bilang tugon sa iyong katanungan, pakiramdam ko
ay Lord ulit. Feeling ko din na dahil nakita na natin yung countdown. 19 seconds, 18 na bago mabuhay itong next na Lord. So, spell checks. Mag-cool down yung red 3 dito ni King Kong. Tapos kay Perks probably ay magiging available din dahil i-hold naman yung Lord just in case. Pero parang yung mga games kasi natin lately, pati yung mga minion, kailangan mo nang intindihin eh. At ang iintindihin mo dyan is kung sino ba talaga mananalo sa teamfight. Grabe, perfect intersection! Wow! Wala Voltes 5! Letter V! Buong-buo ang pagkakasulat at pagkakahugis Oo. ng letter B. Oo nga eh. Akala ko logo na ng Voltes 5. Saktong-sakto kasi. So ngayon, ay alam natin kung ano ang mga nabato so far sa pagitan ng dalawang kupunan. Pero meron yata silang gustong targetin ulit. Makaka-out naman muna si Lord JM at makaka-reset ang Lord. Pero panandali ang reset lang yun kasi nangangalahati at less than half na pala ang kanyang buhay. Pero teka lang dito sa baba, medyo napapagisa yata si Kirk! Okay, so nabigyan ng space si Kirk dito ay medyo alis muna habang yung Lord ay hindi pa rin nare-reset. Tatamaan dun ng ilang mga fear, ilang mga terrify. At habang kinakapit pa rin kay Super Fritz, pumuputay Lord at itutuloy pa nila. Blazing do it naman para dito kay Uhoy pero si Kenra meron free doon. Ano? Nagkapatayan na. It's gonna be a shutdown para dito kay Kenra. Pinagpapatuloy lang ni Kelra yung mga nahanap niyang targets. Now, MP the King. Makakahanap pa siya ng pitas. Meron pa yata siyang kahabulin. Pero sabi ni Super Friends, hindi mo na to kaya. Apat ang tumba sa Blacklist International. May meron minion sa laman. May mga minions na naman pero madedepensahan. Dito ng Fnatic Onyx Philippines. Meron din dun sa may bottom lane. Napakatagal. Ito na yung mga TikTok timers na sinasabi natin. Pero mag-spawn lane Lord dun sa may middle lane. Si Lord JM lang yung dedepensa para sa the Blacklist. At si Kurt lang ang namatay para sa Fnatic Onyx Philippines. Oo, sabi ni Super Friends, ikaw na lang ang mag-clear para sigurado kahit anong mangyari. Total, medyo may kabagalan din naman ang kanyang mga bato-bato in terms of push. So, madedepensahan ba ito ni Lord JM, ang nag-iisang miyembro ng Blacklist International? Glorious Pathway para harangin, pero tila bato na ulang siya. At ito na ngay Lord, humahampas pa unti-unti dito sa base ng Blacklist International para sa ating serye. It's gonna be Fnatic Onyx Philippines! Close fight muli ang naipamalas ng dalawang kupunan.